Hola pamilya! Panurin nyo ang crazy nating gagawin na yon. I-share ko sa inyo ang masustansya at healthy na merendang gawa sa bahay. Creamy na niyog at malutong na chocolate bars. Inspired ito ng kaunti sa aking pagkabata sa mga bar na niyog na kinakain ko noon sa Chewy na dinadala namin mula sa Chewy. Sikat na sikat yon. By the way, baka may ilan sa inyo na nakakaalala ng sikat na 8 cocoa bars? Malutong kagatin at natutunaw sa bibig. Gumagawa ako ng variation para mas malutong at may twist. Gustong-gusto ko ang kinalabasan nila. Inspired talaga sila ng mga bar na iyon. Siyempre, wala itong mga kung ano-anong chemical na nilalagay sa mga industrial na bar, yung mga produkto na hindi naman natin alam kung ano ang laman. Walang harina, walang pinong asukal, puro masustansyang sangkap lang. Hindi lang ito matamis na snack, premium na enerhiya rin para sa katawan at utak. Maghanda, umupo ng komportable at simulan na natin. Bago tayo sa kusina, gusto kong maintindihan mo kung bakit mabuti sa iyo ang pagkain ito sa biological na pananaw. Kapag kumain ka ng sobrang naprosesong matamis, nakakakuha ang katawan mo ng pinong asukal na nagpapamaga sa bituka at nadudulot ng mataas na matinding pagtaas ng glucose. Matapos ang 20 minuto, tumataas ang insulin mo tapos biglang bumabagsak ang asukal. Nadiging antuking ka, mabigat ang pakiramdam, mas balisa, at gusto mo pang kumain na matatamis. Sobrang epektibo ang bar na ito. Kabaligtaran talaga. Ayon sa siyensya, dinisenyo ito base sa konsepto ng densidad ng sustansya at mabubuting taba. Kaya ang mararamdaman mo kapag kinain mo ito ay ito. Agarang mental na kalinawan. Ang utak mo ay karamihan ay gawa sa taba. Kapag binigyan mo ng medium chain na taba, pinapagana ang mitochondria, ang energy center ng silula. Kaya, paalam sa mental na kalabuan. Totoong panlaban ito sa pagkabalisa. Lagi kasing gusto ng utak ng asukal. Bakit? Dahil naghahanap ito ng mabilis na enerhiya. Kapag hinaluan mo ito ng niyog, almendras, kakao at nuwes, nararamdaman ng katawan ang kabusugan sa hipotalamo. Nawawala ang labis na gutom. Proteksyon para sa bituka. Walang additive o artificial na goma na nakakasira sa microbiota. Isa itong pampagaan ng pagtunaw. Pero bago tayo pumunta sa recipe, himayin muna natin ang mga benepisyo ng bawat sangkap na gagamitin natin. Ang ginagad na nyog at langis na nyog. Mayaman ang mga ito sa lauric acid at medium chain triglycerides o MCT. Ang mga taba ay hindi dumaraan sa atay para iimbak at agad nagiging enerhiya para sa kalamnan at isipan. Ang almendras ang basehan ng krema. Nabibigay ito ng vitamina E, antioxidant para sa pagpapanatiling bata ng balat, calcium mula sa halaman at protina para sa mabagal na pagtunaw ng pagkain. Ang purong pulot ay nadadala ng buhay na enzymes at malinis na enerhiya. Kapag ito'y hinalo sa hibla at taba ng niyog, dahan-dahan itong nasisipsip na hindi naapektuhan ang lapay. Kakao na 70% o higit pa. Pwede ka rin gumamit ng 80%. May taglay itong flavonoids para protektahan ng puso at tryptophan, ang amino acid na ginagamit ng iyong katawan para gumawa ng serotonin, na alam naman natin na isang hormone na tumutulong para tayo ay maging kalmado at magkaroon ng magandang mood. Ang mga nuwes at maalat na mani na ilalagay natin sa ibabaw ng mga bar ay may omega-3 na maganda para sa mga neurons natin. Kahit hindi mo inaasahan, mahalaga ang maalat na mani sa ibabaw ayon sa siyensya. Ang pagsalpukan ng sodium mula sa asin at ang tamis ay nakakabasad ng siklo ng pagka-addict ng ating panlasa at pinapalakas pa ang mga lasa sa paraang nakakabighani. Tara na sa recipe. Para sa recipe na ito, gagamit tayo ng siyam napong, gramo ng buto ng almendras, at maaari tayong gawin ito sa dalawang paraan. Una ay ibabad ito sa gabi bago gamitin para maging activated at malambot na. Pwede rin nating alisin ang balat kung gusto ninyo. Pero sa pagkakataong ito, gagawa ako ng recipe gamit ang binili natin ngayong araw at gagamitin din natin ang balat para mapakinabangan ng hibla. Kaya meron tayong 90 gramo ng almendras na katumbas ng kalahating tasa. I-blender natin ito. At gagawin natin itong harina. Sa ginawang harina, magdagdag ng 2 kutsara ng lanis na niyog. Ang ginawa ko, dahil malamig na yon, nilagay ko ito sa mainit na tubig para lumambot ng kaunti
at magdadagdag tayo ng 2 kutsara. Makikita ninyo, 2 malaking kutsara ito para sa tamang lapot. Ang ginagawa natin dito ay binubuo natin ang krema sa loob ng sikat na tsokolate na ito. Pero hindi gamit ang condensed milk o mga industrial na coconut cream, kundi gagawa tayo ng homemade na krema na may magandang nutrisyon. At ngayon, magdadagdag tayo ng mainit na tubig. Pero dahan-dahan lang natin itong gagawin. Una, 3 muna ilalagay natin. 1, 2. Sige, ayos. Ngayon, magdadagdag tayo ng organikong pulot. Kung maaari, siguraduhin na organiko ito, na walang halong asukal, kundi galing sa lokal na tagagawa, para alam natin na ang kakainin natin ay tunay na pulot. Dito, maglalagay tayo ng 2 kutsara. Nakabasa na ako ng mga komento minsan na sinasabi na ang organikong pulot ay hindi namumuo. Malaking pagkakamali yan. Oo? Isa yan sa mga palatandaan ng magandang pulot. Talagang namumuo ito. Dalawang malaking kutsara ng pulot. Tapos, paghahaluin natin lahat. Sa isang mangkok, ilalagay natin ngayon ang mga 170 gramo ng niyog na katumbas ng 1 at kalahating tasa. Tulad na nakikita ninyo, itong niyog, kita nyo? May ganito siya na parang nagiging maliliit na bola. Iyan ay isang napakagandang palatandaan na maganda ang niyog. Kasi ngayon, lalo na dito sa Argentina, binebenta nila sa atin ang niyog na napiga na nakuha na ang langis. Kaya ang nangyayari, tuyo na ang niyog na wala ka nang magagawa pagkatapos at talagang kulang ito sa nutrisyon. Diba? Makikita ninyo na ang niyog, gaya na nakikita ninyo, ay nagdidikit-dikit. Ibig sabihin, may langis pa ito. Bukod dyan, magkakaroon tayo ng mabangong amoy na niyog. Ngayon, kukunin na natin ang inihanda natin. Sige, itong inihanda natin. Ngayon ay ibubuhos natin sa ibabaw ng niyog. Sige at hahaluin natin ito ng may pasensya dahil dito natin malalaman kung kailangan pa ng kaunting tubig. Kaya para di dyan, ang ginagawa ko ay hinahalo ko ito ng ganito. At kapag natapan ko na ng niyog ang halos lahat na hindi na ako gaano madudumihan, gamit ang malinis na mga kamay, syempre dapat malinis na malinis. Sisimulan ko ng haluin ng masa. At hinahalo ko ito. Hindi ako nagdadagdag ng tubig hanggat sigurado ako. Kasi may laman ang niyog, di ba? Naunti-unting nababasa habang hinahalo natin. Pero hindi agad-agad nababasa. Medyo matagal-tagal din. Kaya kung bigla natin dinagdagan ng tubig, baka sumobra. Kapag naramdaman natin kaya na natin at buo pa rin, ibig sabihin tama na ang tubig. Perfecto. Ayos na ayos. Sige, ngayon gagawin natin itong medyo siksikin ito. At habang ganito na siya, ilalagay natin ito sa ref ng mga 15. 15, 20 minuto para tumigas ang langis ng niyog. Habang hinihintay, tadtarin natin ang tsokolate na gagamitin natin para sa pantakip. Dito, meron tayong 100 at 50 gramo ng 70% tsokolate na tadtarin ko. Pero magtabi rin kayo ng 1 dakot ng maalat na mani. At 1 dakot ng mga walnut. 20 gramo ito. Hihiwa-hiwain natin ng maliliit at ilalagay sa ibabaw para sa kakaibang sarap, lalo na dahil sa maalat na mani. May 150 git tayo hiniwang, 70% tsokolate, itatabi muna natin ito para sa double boiler. Pero, uunahin muna natin ang paggawa ng mga bar. Tapos na ang 15 minutong paglalagay sa ref. Sige, dito, nailagay na ito sa ref.
Makikita nyo na mas compact na siya ngayon. Kaya magagawa na natin ang mga bar. At gagawin nyo ito sa laki na gusto nyo. Sisiguraduhin kong halos pare-pareho ang laki nila. Ito ay parchment paper o baking paper. Nakakatulong ito sa atin para mabigyan ng hugis. Mas mahahaba ang nagawa ko. Sige, mas gusto ko ng ganito. Ngayon, gagawin ko na silang lahat ng ganito. Mas nagustuhan ko sila ng ganito. At itong dalawang huli, gagawin ko lang ng kaunti pang mas maliit. Pero ang gaganda nila, lalagyan ko ito ng isang maliit na tabla sa ilalim. At ilalagay ko ito ng ilang minuto pa sa ref. Habang ginagawa ko ang double boiler para sa tsokolate, bago ko ilubog ang mga bar, tadtarin muna natin ang 2 dakot ng walnuts at maalat na mani. Para nakahanda na ito. Kailangan nating magtrabaho agad habang mainit pa ang tsokolate. Heto, handa na. Parang iwiwisik lang natin ito sa ibabaw. Diyan nagsisimula na matunaw, dahan-dahan lang. Huwag masyadong initin para di masunog ang tsokolate. Pag kumulo na ang tubig, patayin agad ang apoy. Ayan na, tuluyan ang natunaw. Lalagyan natin ito ng ganito, kaunting-kaunting langis ng niyog. Ayos lang. Mas mabiging magaan ito ng kaunti. Kumpleto na gamit natin, eto ang tsokolate. At heto naman ang mga bar. At para patuyuin, kumuha tayo ng isang bar at inidubog natin ito sa tsokolate. Pinihit natin ito. Hayaan natin tumulo ng kaunti. Ayan. Ibubuhos natin ito sa ibabaw. Diyan. Tapos, kung gusto ninyo, pwede niyong lagyan ng guhit ng tsokolate sa ibabaw. Pwede rin kayong magdagdag ng isa pang patong. Siyempre, tulad din nyo na ayaw magsayang, nilalagyan ko ng pasas ang natirang tsokolate kaysa itapon. Kaya nagkakaroon ako ng mga pasas na may tsokolate. Walang nasasayang. Ganon. Itong natira, tingnan ninyo. Lahat ito ay malinis na malinis. Nahulog sa papel. Grabe talaga. Charang. Walang tinatapon. Di nyo alam gaano kasarap ito. Pagkatuyo, ilaladay mo ito saglit sa ref. Ang ganda ng kalalabasan. Kain tayo! Heto na, handa na sila. Kinuha na namin mula sa ref. Nilagyan ko rin sila ng pandekorasyong papel. Nakita nyo na siksik sila. Ang ganda talaga. At ngayon, ang hindi nais na parte ng bawat video ay ang pagtikim nito. Tingnan natin kung paanong kinalabasan. Munting bituin mga anghel.
Halos kamukha ito ng itkoko at mas healthy pa. Tingnan ninyo. Tingnan natin kung makikita ninyo ang makrimang palaman. Ang sarap! Sige, tuloy tayo. Paano at gaano karami ang inire-rekomenda kong kainin ninyo para maging kapaki-pakinabang at hindi sobra? Dahil ito ay totoong pagkain at puro, ang ideal ay kumain ng kalahating bar o isang maliit na bar sa isang araw. Depende ito sa laki na nagawa ninyo. Kalahating bar na ginawa natin halimbawa, o isang maliit na bar ay sapat na. Ano ang mga tamang oras sa araw para kainin ito? Para sa akin, ang pinaka-ideal ay kumain ng matamis pagkatapos ng tanghalian. At dapat ang tanghalian ay may sapat na protina, taba at gulay. Siyempre, dapat totoong pagkain ang tanghalian. Hindi ko tinutukoy ang pagkain ng pizza sa tanghalian tapos kakain ka pa ng bar na magdudulot ng problema. Ang ibig kong sabihin ay kumain ng masustansyang tanghalian na may protina, taba at gulay halimbawa. Pagkatapos ng tanghalian, pwede kang kumain ng kalahating bar. Mainam din ito kapag nauubos ang enerhiya mo sa hapon at parang gusto mo ng matamis. Kaya perpekto ang pagkain nito sa ganitong oras. Dahil kapag napagbigyan mo ang sarili mo sa matamis at lahat na ipinaliwanag ko kanina, mabubusog ka na agad. At kahit kaunti lang ang kainin mo, mararamdaman mo ng busog ka na at matutugunan din ang pagnanasa mo sa matamis. Hindi rin natin pinapabayaan ang nutrisyon. Ibig sabihin, mas mainam ito kaysa kumain ka ng isang pakete ng biskwit o kaysa kumain ng mga bar na nabibili sa supermarket na hindi natin alam kung ano ang laman. At ang tsokolate ay mas maraming taba kaysa tsokolate at mas maraming asukal at taba kaysa tsokolate. Kapag pinalitan natin sila ng ganitong klase ng pagkain, doon talaga natin makikita ang benepisyo nito. Dahil sa pagkakaroon ng malusog na taba at protina, mas tatagal ang enerhiya mo sa buong araw. Hindi mo mararanasan ang biglang pagtaas ng enerhiya mula sa ultra-prosesadong pagkain o yung hindi natin alam ang laman. Isa pang tamang oras para kainin ito ay bago mag-ehersisyo. Kumain ng kaunting piraso bago, halimbawa, tumakbo, maglakad o mag-ehersisyo. Napakaganda nito. Ang asukal mula sa pulot at taba mula sa niyog ay perpektong panggatong na agad susunubin ng iyong mga kalamnan na magpapabuti sa iyong pisikal na pagganap. Minsan, ang pagkain ng masustansya ay hindi kailangang maging boring at parang sakripisyo. Pwede tayong magpakasaya. Kung talagang hindi naman tayo may sakit, wala tayong kailangan gawin. Kung gusto nating kumain ng mas maayos, imbes na bumili ng mga bagay na halos wala ng lasa, yung mga binibili natin sa mga supermarket at tindahan. Sa halip na bumili ng candy doon, pwede tayong gumawa ng masustansyang candy gamit ang totoong pagkain. Kaya, hindi kailangan ng katawan na ubusin ang buong pakete o 7 bar para mabusog. Dahil kahit kaunti lang ang kainin mo, hindi ka lang mabubusog, kundi magiging masaya ka pa dahil ang kakao at iba pa ay tumutulong sa atin sa serotonin. Kaya dalawa ang benepisyo nito. Ang paggawa ng mga bar na ito at pagbabahagi sa mga bata at pamilya ay may kakaibang magic na hatid ng tahanan. Ang magluto sa bahay. Kapag nagawa mo ito, sabihin sa mga komento kung mas okay ba ito kaysa sa biniling candy. Gaya ng dati, iniimbitahan kitang mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng thumbs up kung nagustuhan mo ang video na ito, at i-share mo rin ito. Ako si Danay Aguilar. Kung nais mong palalimin ang koneksyon sa katawan, isipan at espiritu, imbitado kitang manood sa isa ko pang channel, Portal Koherencia. Mag-iwan ako ng card dito para makita at makilala mo. Inaanyayahan kitang panurin ang dati kong video tungkol sa mga masustansyang matatamis at kung paano gumawa ng isang bar na ilalagay ko rin dito. Iyon ang bar na ginawa natin noong nakaraang linggo. Ilalagay ko rin dito ang bersyong bonbon na sobrang sarap. Sana nagustuhan ninyo ang video na ito tulad ng pagkagusto ko rito. Kita-kits sa susunod!